Mga kwento ni Thelmo. Madako naman tayo sa personal kong karanasan. Hindi ko nabanggit ito sa mga katrabaho ko kasi nga langung-lango na kami sa alak nun. Nag-aya na ng uwian sina Sebastian, lalo na si kumparing Joel at Manuling. Pero tuloy pa rin tayo. Hindi ko man naibahagi sa kanila dahil nabitin. Hindi naman siguro hadlang yon para hindi ko na din ibahagi dito sa channel na ito. Solo na lang para direkta ang point of view. Dalawang kwento ito, Sir Seth. Una, nung ako ay nag-iedad 12 taong gulang pa lamang. Kung hindi ako nagkakamali, taong 1994 o 1995 ito, sa lugar ng Calapan, Mindoro. Nagbakasyon kami noon ng mga magulang ko, kasama ng kapatid ko. Paparating kasi noon ang mahal na araw at nais ng tatay ko na doon muna kami sa Mindoro, sa lugar kung saan dito nakatira mga abuelo ko sa side ng tatay ko. Ang mga magulang ko ay itago na lamang natin sa mga pangalang Nanay Remlin at Tatay Basyo, habang ang kapatid ko naman na mas nakakatanda sa akin ng ilang mga taon, Bugoy. Bugoy na lang kasi may pagkabarumbado itong si Kuya. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang ugali niya. Mga galante naman ang mga magulang namin nun. Patay na ang mga abuelo ko. Bali ang totoong sadya talaga namin makapagsindi ng kandila sa puntod nila. Kahit isang beses sa isang taon. Kahit papano'y madalaw dahil nga nasa summer kami at malayo nun. Hindi naman kasi kami nakakapagbakasyon ng Nobyembre. Maikling panahon lamang kasi ang walang klase. Hindi din pwede sa Disyembre kasi nga doon kami sa side ng nanay ko nagbabakasyon sa Disyembre. Ito na yung nakagawian namin taon-taon. Itong bahay na kumon na ito, malaki ito, 2 palapag. Asyendero ito mga abuelo ko noong kapanahunan pa nila. Tapos ang nangalaga sa bahay at lupa, ito namang tiya korason ko na hindi pa nakapag-asawa kahit may edad na. Magandang tiya korason. Bagay na napaka-imposible na wala man lamang nanligaw sa kanya nun. Hanggang sa nalaman ko kay tatay na si tiya umano ay may trauma sa mga lalaki. Minsan na itong nagkaroon ng pag-ibig noong kabataan pa pero hiniwalayan ng tiya. Tapos ay may sumunod naman na lalaki pero pinaiyak din siya nito. Napabuntisan itong si tiya pero pagdating ng kabuanan, pagkasilang ng bata ay patay na. Masaya naman kahit papano habang naroroon kami na babakasyon. Hanggang sa may natuklasan ako. Patungkol ito kay tiya, Sir Seth. Doon ko nalaman na isa pala itong manggagamot. Maging si tatay noon gulat na gulat. Tahimik lamang kasi si tiya. Nakikipagbanding ito pero kapansin-pansin ang pagiging tahimik na tao. Pero kahit papano, sobrang bait pa rin. Noong 5 araw o mag-iisang linggo na sa pananatili namin sa lugar na yon, may pumunta sa bahay na 2 tao. Puro babae. Tapos ang bumungad pa sa kanila ay si Nanay Remlin. Hinahanap umano ng mga ito si tiya noon. Kasalukuyang nasa bayan noon ang tiya ko. Kasama niya ang kapatid ko kasi nga may pinamili doon. Pangkonsumo at ilang mga magagamit sa bahay. Nagtanong naman si nanay kung anong sadya sa tiya. At doon ay sinabi ng isang babae na magpapasalamat lamang umano dahil nagamot umano ng tiya ang kaanak nila. Ang tatay ko naman noon ay narinig ang sinabi nito kung kaya kagad lumapit yon. Maging ako, Sir Seth, ay nakiusisa din. Pakiramdam ko, parang may mali. Kasi nga, totoo nga pala talagang manggagamot ang tiya. Sabi pa ng babae,
Si Tia Corazon daw ay dumadalaw sa mga pasyente niya. Kadalasan ay hindi isinasagawa sa bahay ang gamutan. Ayaw ni Tia ang magpakatanyag, kung kaya palihim lamang nitong sinasabihan ng pasyente na si Tia na lamang umano ang dadalaw nun. Sigurado ba kayo? Manggagamot si Corazon? Opo sir, naparito kami para ipagbigay alam sa kanya na yung ginagamot niya ngayon gumaling na po. Katunayan may iaabot sana kaming pera. Ano namang sakit ng sinasabi niyong ginamot niya? Tanong ni Tatay Basyo noon. Ay naman sa babae, malakas na kulam umano. Naagnas ang isang paa at hinala ay diabetes noon. Pero dahil sa hindi mataas ang tamis sa dugo ayon sa doktor, impeksyon umano ang nakikita noon. Pero magpaganon pa man, kailangan umanong ipaputol ang isang paa. Pero nang ilapit daw nila ito kay Tia ay gumaling daw yon. Pinapasok ng bahay ni Tatay ang dalawa. Sabi ng aking ama ay antay na lamang umano at babalik yun mamaya-maya lang. Hapon na ng mga sandaling yon. Palubog na ang araw at tandang-tanda ko ang mga puntong yon. Kinagabihan, dumating si Tia. Dito nga at napatunayan na siya talaga ay isang manggagamot. Napakagalante niya magsalita. Naninibago ako. Yung litanyang napakalalim ang mga kahulugan ang nanggagaling mismo sa kanyang bibig. Si Tatay noon ay hindi nakakibo. Maging ang nanay at ang kapatid ko. Para bang hindi na namin kilala si Tia. Hindi na lang sana kayo nagpunta dito. Hindi na importante sa akin yung salapi. Mas kinakailangan niya yan. Walang problema hanggang may natutulungan ako. Pero sa susunod pakiusap ha. Huwag na kayo magpunta dito. Sinabi ko naman na doon na lang kayo sa kabilang bahay. Pwede na kayong umalis. Walang nasabi yung dalawang babae. Tumango na lamang at tumalis sa mga yon. Malaking katanungan ang nabanggit na kabilang bahay. Kung kaya naman matapos umalis ng mga tao, dali-daling nagtanong ang tatay noon kay Tia Corazon. Wala kuya, ano ka ba? Sige na't maghapon na tayo. O Hipolito, kunin mo yung mga nabili. Ako na yung maghahanda sa pagkain. Hindi na kumibo ang tatay. Pero natitiyak akong kakausapin niyang Tia nun. Kaya nung matapos maghapunan, nagmasid-masid lamang ako nun. Si Tia ay nasa likod ng bahay. Ang kapatid ko naman at nanay ay naroroon na sa may itaas. Para bang matutulog na ang mga ito. May 3 silid sa taas, Sir Seth. Habang sa baba naman ay may isang silid na ang katabi nito ay ang kusina at banyo. Ang umuukupa sa kabuuan ng baba ay ang malawak na sala. May beranda din ang bahay. At ang likod ay may kamalig doon na siyang tambakan ng mga gamit ng mga magsasaka. Gaya nga ng sinabi ko, hasyenda ito at siguro hindi na may pagkakaila na may malawak na lupain ang angkan namin sa side ng aking ama. Ang ilan sa mga lupain ay pinamamahalaan naman ng 2 kapatid ni Tatay. Habang yung iba, lalo na yung may mga tanim na palay, nakasangla. Malaking bahagi yon. Dahil ito sa pagkamatay nila lolo at lola, isinangla gawa ng nalugiang negosyo. Hindi na kasi napapamahalaan ng maayos. Balak ang ibenta ng tatay ang bahaging mapupunta sa kanya. Si Tia noon ay nakatambay lamang sa may likuran. Nagtatabako ito. Nakaupo sa gilid ng dingding. Kung saan ang kaharap naman ito ay ang sirang kulungan o rancho ng mga hayupan. Naroroon lamang ako sa sala noon. Inaantabayanan ko talagang lumapit ang tatay. Hanggang sa ilang saglit lang, pumunta nga si Tatay sa likuran. Mabilis akong sumunod noon at nagpagilid sa kusina.
Sa likod kasi ng kusina ay nakaupo itong si Tia Corazon. Lusutan ng banggera sa likod, kung kaya maririnig ko kung sakaling mag-usap silang dalawa. Maya-maya lang ay nagtanong ng tatay kung ano o mano ang nangyari kay Tia Corazon. Bakit wala daw kaming alam sa pagkatao niya, samantalang kapatid naman siya ni tatay. Kuya, maging iba nating mga kapatid dito. Hindi nila alam kung sino ako. May naririnig silang manghihilot, pero hanggang doon lang. Doon lang yung alam nila. Manghihilot ako. Mahirap ding ipaliwanag sa'yo kuya kung ano ang punot dulo eh. Personal ko na kasi ito. Nagtuloy-tuloy ang pag-uusap nila. Nabanggit na rin ni tatay ang sinabi ni Tia na bahay. Ito yung isang bahay na kung saan doon niya pinapapunta mga bisita. Ang sabi ng Tia, ito yung dating bahay ng katiwala na siyang lumisan na noong malugi ng pamilya. Alam ko ang bahay na ito, Sir Seth. Katunayan ay madadaanan lamang bago pa makarating dito sa malaking bahay. Looban kasi ang kinaroroonan ng malaking bahay na yon. Medyo liblib. Ang nakapalibot naman dito, mga nagtatayugang mga puno ng niyog at mga mangga. Maraming mga kakao din at kape. Matagal na kitang hindi nasusubaybayan, Corazon. Pero alam ko ang nangyari sa'yo. Nung mabuntis ka at patay ang bata, alam ko yon. Pero Corazon, kapatid mo pa rin ako. Medyo nababahala ako kasi nga, pinasok mo yung paggagamot. Hindi ba sumasapat yung kita dito? Tsaka ano bang dahilan at bakit na nagkakaganyan? Nagkaroon ng katahimikan nun. Hindi kaagad nagsalita si Tia. Ilang minuto pang nakalipas. Nainip ako. Ang ginawa ko, sumimple ako ng labas. Umupo sa may baitang ubukanan ng pinto sa kusina. Nasa tabi ko lamang sila tatay at Tia. Hanggang sa nagsalita na si Tia. At dito'y binalot ng kilabot at pagkamangha ang bukong katawan. Ayon kay Tia, nagsimula umano ito noong ipanganak niya ang bata. Kasama noon ang isang komadrona. Sila lamang dalawa at walang ibang kaanak na tumulong. Ayaw niya namang malaman ng iba niyang mga kapatid kasi nga, ikinakahiya niya ang pagkabuntis na hindi pinanagutan. Yung bata umano, pagkalabas nun, iba ang itsura. Hindi umano kapustura ng sanggol na bagong silang. Medyo mahaba ang kamay at paa. Tapos yung tenga, parang tenga ng isang malaking tao. Pero patulis yun. Gulat na gulat umano ang komadrona. Patay na ang bata pero hindi talaga pangkaraniwan ang sanggol na yon. Mabilis nagtanong ang komadrona na kung sino ang ama ng sanggol, pero hindi kaagad nakapagsalita ang Tia nun. Dahil bukod sa sakit sa pagpapanganak sa kanya, ay naroroon din ang hinagpis na patay na palang bata. Itong batang to, hindi to tao, Corazon. Sino ang ama? Muling tanong ng komadrona. Ang sabi ni Tia, ang pangalan umano noon ay Kasanto. Nakikilala niya ito doon lang sa dulo ng pastulan ng mga hayop. Nagkausap sila at nagkapalagayang loob pero hindi alam ni Tia Corazon kung saan ito nakatira. Basta nagpapakita lamang sa kanya ito tuwing dapit hapon. Hanggang sa naging sila na at makailang beses na may mangyari sa kanila. Pero bigla na lamang daw itong nawala makalipas ng ilang buwan. Hinanap ito ni Tia Corazon. Hinagilap niya kung saan mang dako kasi nga nagbubuntis na siya noon. Pero hindi na nagpakita pa si Kasanto. Ayon naman sa komadrona, hindi umano tao yon. Bagko sa isang lamang lupa. Kung ano ang figura noong bata na ipinanganak niya, ay yun din ang pagkatao ni Kasanto. Hindi makapaniwala ang Tia nun.
Hindi pa nga talaga niya pinaniniwalaan ng komadrona kasi nga napaka-imposible namang engkanto si Casanto dahil tao talaga ito para sa kanya. Ang komadrona lamang din ang naglibing sa bata dahil mahina pa ang katawan ng tiya nun. Maging ang pag-aalaga sa kanya ay ang komadrona din ang nag-asikaso. Nang bumalik ang lakas ni tiya, ang mga kapatid namang nasa kabilang lupain, galit na galit. Bakit hindi man lamang umano ipinalam sa kanila ang panganganak ni Tia Corazon? Dapat ay nabuhay pa umano ang bata pero nagsawalang kibo na lamang si Tia nun. Wala naman siyang karapatang magalit dahil nga kasalanan niya naman ito. Ilang araw pang lumipas, parating napapanaginipan ni Tia si Casanto. Nagpapakita ito lagi sa kanyang diwa sa tuwing pipikit ng mga mata para magpahinga. Isang buwan din yon hanggang sa nagpakita na sa kanya ito at doon napagtanto niyang totoo ang mga sinasabi ng komadrona. Hindi tao ang nagpakita sa kanya. Napakapangit daw nito pero inamin nito na siya umano si Casanto. Halong galit at pagkatakot ang nararamdaman ng tiya hanggang sa nawala na si Casanto pero bago pa nawala ito, may binitawan itong mga kataga. Nakaugnay na umano si tiya sa kanya at kung anong abilidad niya ay kayang gawin daw ni tiya yon. Dulot ito ng batang nagsilbing tulay kung bakit nahaluan na umano ng dugong engkanto si tiya. Sobrang hirap paniwalaan. Ako noon ay talagang inisip ko na baliw na si tiya. Maging si tatay nga napapailing at sinabing napaka-imposible daw ng mga sinasabi ni tiya noon. Gusto mo, di ba? Gusto mong malaman yung dahilan kung bakit kaya kong manggamot. Ayan na, sinabi ko na sa'yo. Hindi na lamang nagsalita pa si tatay noon. Mahahalata sa mukha nito ang pagiging diskumpiyado. Samantala, nung umalis ang tatay, lumapit ako kay tiya at talagang kinulit ko siya. Total, mabait naman sa akin yon. Doon ko nalaman na nagpapakita pa umano sa kanya si Casanto. Matagal na umano ang pagkakamali niya. Hindi na umano galit si tiya sa kanya. Si Casanto umano ang gumagabay dito kay Tia Corazon. Walang ano-ano, Sir Seth. Bigla niya akong tinanong kung gusto ko daw bang makita si Casanto noon. Nagdadalawang isip ako noon. Hanggang sa umiling na lamang ako at pinilit lukohin ang sarili ko. Ipinagpalagay ko na lamang na totoo nga ang sinabi ni Tia Corazon. Kinabukasan, malaki ang pinagbago sa kinikilos ni Tia. Ilag na ito sa amin. Maging ang tatay ko noon ay hindi na siya kinakausap pa. Umaalis si Tia Corazon tuwing hapon at hindi ko alam kung saan siya pupunta. Ang tatay ko naman ay walang paki sa kanya. Naiintindihan ko ang tatay. Maaring dismayado ito. Ikaw ba naman ang sabihan ng ganun, di ba? Mga bagay na hirap paniwalaan. Pero ang tanong, bakit kaya niya manggamot? Kaya habang nagbabakasyon pa kami sa lugar ay sinasamantala ko talaga ang oras para magmatya kay tiya. Hanggang sa isang hapon, kung hindi ako nagkakamali, ay malapit ng magdilim noon. May dumating na isang matandang lalaki. Hinahanap nito si tiya pero ako ang nagkataong naroroon sa bahay. Sila kuya, nanay at tatay, gumala. Nagpunta sila sa isang kaanak namin noon. Nagtanong ako kung bakit niya hinahanap si tiya. Dagdag ko pa, mamayang gabi pa ang balik noon. Hanggang sa ganoon na lamang ang pagkawindang ko nang magwika ito ng pakisabi sa kanya, dumalaw ang kaibigan niya. Casanto ang pangalan. Sabihan mo siya na magkita kami mamaya dun sa bahay sa baba. Napanganga ako noon, Sir Seth. Itong kausap ko ay si Casanto na. Pero ang tanong ay bakit matanda na?
As in sobrang tanda nun. Tumango lamang ako. Hindi na ako kumibo pa. Hanggang sa tumalikod na yon, sinundan ko pa ng tingin at sa maniwala man kayo o sa hindi, naglaho na lamang ito bigla. Isipin niyo, Sir Seth, isang pitik lang ng mata ko, nawala ng matandang yon. Kasunod noon ay para bang inihipan ng malamig na hangin ang bato ko. Nagtayuan talaga ang balahibo ko sa katawan. Maya-maya pa, dumating na ang tiya. Madilim na sa puntong ito at sinabi ko kaagad na may dumating na matanda at nagpakilala sa pangalang Kasanto. Tiya, bakit matanda? Di ba sabi niyo, Engkanto? Makita daw po kayo doon sa bahay. Tingin ko doon ito sa bahay ng Katiwala dati. Pero tiya, yun na ba si Kasanto? Hay nako, Hipolito. Minsan paslit pa yung dumadalaw sa akin. Pero si Kasanto lamang din to. Maraming kayang gawin ng lamang lupa, Hipolito. Isasama kita, magantay ka lang dito. Wika ng tiya Corazon. Nagtungo ito sa itaas ng bahay. Tapos pagbaba ay may dala ng maliit na sisidlan. Nagtanong naman ako noon kung ano ang laman. Ipinasilip sa akin ni tiya ang laman noon. Mga kagamitan nitong bago pa lamang sa aking paningin. Nakakakilabot tingnan nyo na parabang gamit ng isang mangkukulam. Umalis kami kaagad noon pero nababahala ako kasi nga baka magalit si tatay. Sinabi ko naman kay tiya yon. Pero ayon sa kanya ay saglit lamang daw kami. Hanggang sa nakarating na kami sa bahay ng Katiwala. Dito ay nakita ko ang matanda. Nagyakapan pa sila ng tiya tapos nag-usap silang dalawa. Kitang-kita kong para bang sobrang lapit nila sa isa't isa. Naka-holding hands ba naman yon habang nag-uusap? Siyempre, halatang may relasyon. Pero sagwa tingnan, kasi nga nasaan yung matanda si Kasanto. Maya-maya pa, lumabas na si Kasanto at doon ko naamoy ang samyo nito. Amoy bulaklak na parabang sampagita. Kahit na napakadugyot tingnan at parang walang ligong postura nun. Pero mabango. Kaagad naman sinabi sa akin ni tiya na umalis na kami. Nagreklamo ako gawa ng akala ko ay doon lamang kami noon sa bahay ng Katiwala at uuwi kagad. Pero gaya ng sinabi niya, saglit lang kami sa lugar. Gabay ko si Kasanto. Kadalasan sa mga tinutulungan kong tao, siyang nagbibigay hudyat sa akin. Sa lugar ng bako tayo pupunta. Sa bahay ng kakilala kong isang albularyo. Huwag kang mag-alala. Ako nang magpapaliwanag sa mga magulang mo. Teka tiya, bakit naman po tayo pupunta doon? Tanong ko. Pero hindi na nagsalita ang tiya Corazon. Kung kaya noon ay pinili kong tumahimik na lang. Kaagad kaming nakasakay ng habal noon. Wala na kasing pasaherohan tuwing gabi. Maliban na lamang kapag nakiusap sa isang habal driver. Kalahating oras nakarating na kami kaagad. Inaasahan ko noon na baka sa liblib ito kasi nga, ang albularyo, para sa akin na mga panahong yon, nasa tagong lugar nakatira. Pero nagkamali ako. Pagkababa pa lamang namin noon ay yun na ang bahay ng nasabing albularyo. Maliit na bahay lamang ito. Tinawag siya ni tiya. Ginamit niya ang pangalang Mang Tibo. Nakita ko ang isang matanda na wari ba'y gulat na gulat nang masilayan kami noon. Sinabi nito na ano daw sadya namin sa lugar. Alam kong nangangailangan ka ng tulong, Mang Tibo. May pasyente kang may malalang sakit. Kinukulam ano? Tama ba ako? Samahan mo kami doon. Sabi ni Tiya Corazon. Sandali. Paano mo nalaman? At may pasyente nga ako at ilang linggo ko nang ginagamot. May pangitain ka na ba, Corazon? Bakit mo alam? Ang sabi naman ng tiya,
Wala siyang pangitain at hindi siya manghuhula. Dagdag pa nito, hindi na importanteng malaman ni Mang Tibo. Ang mas importante ay makatulong sa kinukulam. Napanganga na lamang ako noon. Sino ba namang hindi? Mantakin niyo, alam ng tiya. Kaagad kong naalala ang sinabi niya sa akin na gabay niya si Casanto at ito ang nagbibigay hudyat sa kanya. Siguro ay ito ang napag-usapan nila kanina. Napawaw na lamang ako noon. Basta parang sasabog ang isip ko sa pangyayaring yon. Nakakamangha. Pumayag naman ang albularyo pero ang sabi nito ay bukas na lamang ng umaga namin sasadyain ng lugar. Gabi na at sobrang liblib noon. Pero ang sabi ng tiya, nagmamadali umano kami. Sa lalong madaling panahon ay kailangan niyang makita at masaksihan ang kinukulam. Hanggang sa sumang-ayon na lamang itong matandang si Tibo. Umalis nga kami noon. Siguro'y mga 1 kilometro ang lakaran bago pa makarating sa lugar. Walang kailaw-ilaw. Sobrang dilim ng landas. Maliban na lamang sa mga panakanakang tanglaw noon na animoy namimituwing kapaligiran. Batid kong mga bahay ito na ang ginagamit na ilaw ay lampara. Habang binabagtas namin ang daan, nagtanong si tiya kung ano ang posibleng sanhi kung bakit kinukulam at sino ang kinukulam. Ayon naman kay Mang Tibo, bata umano ito. Nagkaroon ng bukol sa bandang leeg. Naipatingin umano sa doktor at ang sabi ng doktor noon, cancer. Pero nang masuri ito ni Mang Tibo ay napag-alaman niyang isang malakas na kulam yon. Nagtanong siya sa magulang ng bata kung may nakaalitan ng mga ito. Doon ay nalaman niyang meron. Patungkol daw ito sa may lupain. Balikaanak lang din umano nila noon. Ang nangyari ay binakuran daw ang lupain na sakop ng pamilya. Nung kumprontahin naman nila ang nagbakod, inangkin nito na pagmamay-ari ng kabilang panig kaya binakuran. Nagkagulo dahil hindi naman daw totoo yun. Hanggang sa umabot na sa punto na nagkademandahan. Pero sa huli ay nadala sa isang pag-uusap. Humarap sila sa abogado at yun, pinasukat ang lupa at inalam ang mga humon o palatandaan. At doon napatunayan na hindi umano sakop ng kabilang panig ang lupain yon. Ipinaayos sa abogado ang titulo kasi nga baka ito ang dahilan kung bakit nagkalito-lito na ang pag-angkin sa lupa. Inalis na ang bakod noon pero galit na galit ang kabilang panig. Iskandalo kasi at malamang sobrang nahiya ang mga ito. Hanggang sa makalipas lamang ng ilang buwan, doon na dinapuan ng sakit ang bata at ang mga magulang na itago na lamang natin sa pangalang Fatima at Carding. Nang malamang cancer, sinubukan nilang lapitan si Mang Tibo at yun na nga ang kinalabasan. Isang kulam. Pero hindi napapagaling ito ni Mang Tibo. Lumalaki umano ng lumalaki ang bukol sa leeg ng bata noon. Tingnan natin kung hindi ba gagaling kapag ako nang humawak. Ito talagang lupain, maraming napapahamak sabi ni tiya. Nakarating na kami sa bahay at doon ay nakita ko ang isang batang paslit na sa tingin ko ay nasa edad 7 pa lang. Ang laki ng bukol sa leeg, Sir Seth. Sa bandang panga, sa kaliwang bahagi. Parang dalawa na nga ang ulo ng batang yon. Yung katawan pa nito, naapektuhan dahil nga magang-maga. Kaagad inasikaso ito ng tiya. Hinahapuhap lamang yung bukol, tapos nag-utos ang tiya kay Mang Tibo. Mga dahon umano ng atis at mayana ang dalhin sa kanya para pantapal ito sa bukol. Yung batang yon sa tingin ko, yun pa lamang ang anak ng mag-asawa. Kasi nga, ang babata pa ng mga ito kung titignan parang wala pang 30 ang edad nun. Nagtanong naman si Mang Tibo kung bakit panapa lamang nasubukan na daw ito ng matanda. Ang sabi naman ng tiya,
huwag na lamang mag-ingay. Basta sundin na lamang daw ang ipinag-uutos niya. Napapailing na lamang ako noon. Batid kong kinatatakutan ng tiya. Mantakin niyo ay parang natataranta pa yung albularyong si Mang Tibo. Hindi naman maipagkakaila dahil unang bungad pa lamang sa bahay noong makarating na kami. Halata na sa matanda na natatakot ito kay tiya noon. Nang makabalik na si Mang Tibo at bitbit ang ipinag-uutos ni tiya, tinapalakagan ni tiya korason ng mga dahon doon sa leeg. Nakakakilabot tingnan yung bukol, na para bang ang laman nito ay sangkatutak na nana. Manilaw-nilaw yon, na para bang puputok na. Hanggang sa matapos na ang tiya at nakita ko siyang tila kinakausap ang sarili. May dinukot ito doon sa sisidlan niya. Telang kulay pula na parang panyo. Ibinalot ito sa leeg ng batang yon. Mang Tibo, bantayan mo ang bata dito. Aalis ako at pupuntahan ko lamang yung kumukulam. Malapit lang dito nakatira. Mungkahi ng tiya noon. Nakikita ko kay Mang Tibo na parang gulat na gulat. Tumango lamang ito hanggang sa kinalabit ako ng tiya at sinabi niyang sumama daw ako noon. Hindi naman ako nagreklamo. Sumama nga ako sa kanya. Doon lamang din kami sa dinaanan naming dumaan. Bali pabalik na kami noon sa kalsada. Nang makarating sa kalsada, mga 2 kilometro ata ang lakaran. Doon na sinabi ng tiya na nakarating na kami sa lugar. Sa lugar na mangkukulam. Tinuro niya pa sa akin kung saang direksyon ng bahay. Nagtanong naman ako sa kanya, "Kako, paano niya nalaman?" Ang sabi naman ni tiya, sa pamamagitan umano ng paghawak doon sa bukol, naramdaman niya kaagad kung nasaan ang salarin. Dagdag pa ng tiya, mahinang albularyo daw si Mang Tibo. Hindi na lamang ako nagsalita noon. Hanggang sa ilang saglit pa, nakarating na kami sa bahay. Sinabi ng tiya na magantay lamang daw ako sa labas. Papasukin niya umano ang loob noon. Bukas naman umano ang pintuan. Pero aminado akong kinakabahan na talaga ako, Sir Seth. Ramdam ko noon na may mangyayaring hindi maganda. Ilang saglit lang matapos makapasok ng bahay ni tiya. Rinig ko na noon ang tila nag-aaway na tao. Yun bang nagsasagutan? Maliit lamang ang bahay na yon. Isa itong palapag na nasa tabi ng ilog. Mabilis akong sumilip at doon ay nakita ko ang isang ubod ng tandang babae. Nanlilisik ang mga mata at panay bitaw ng mabibigat na salita. Sinasagot naman ito ng tiya na kung hindi umano puputulin ng kulam, ay may mangyayari umano sa matanda nun. "Sino ka? Sino ka para sabihan ako ng ganyan? Ang lakas ng loob mong pumasok sa pamamahay ko nang walang pahintulot. Alam mo bang pwede kitang idemanda?" "Kilala kita, pero hindi mo ako kilala. Tingin mo nagbibiro ako? Hindi kita hinahadlangan sa pangkukulam dahil ito ang ikinabubuhay mo. Pero piliin mo yung taong tingin mo dapat lang kulamin. Gusto mo ng pera? Bibigyan kita. Magkano bang ibinayad sa'yo? Idadaan natin to sa mabuting usapan hanggat kaya ko, pero kapag nagmatigas ka pa, babagsak ka dyan sa kinakatayuan mo." Sa kabila ng mga sinabi niya ng tiya, hindi pa rin nagpatinag ang matanda. Dinuduro na ito si tiya hanggang sa bigla na lamang napaupo yung matandang iyon, na para bang nanghina na lamang ito. Nahirapang huminga. Sapo ang dibdib na tila ba inaatake. Ang sabi naman ng tiya ay wag daw siyang duduruhin ng kamay. Dagdag pa nito, hindi naman din nadadala sa pakiusap, ay idadaan na lamang ni tiya sa dahas. Doon na nagmakaawa ang matanda. Hindi ko alam kung bakit.
Ang sabi kasi nito ay wag daw siyang papatayin. Walang ginagawa si Tia sa kanya nun. Pero tatanggalin niya na daw ang kulam, wag lamang daw siyang papatayin ni Tia Corazon. Sinabi ko naman sa'yo, babagsak ka sa kinatatayuan mo. Mabuti at sumuko ka na. Ilang segundo na lang sana'y patay ka na. Inutusan ito ni Tia Corazon na tanggalin ka agad. Babalikan umano siya ni Tia kapag nalaman niyang may kulam pang bata nun. Inulit ni Tia na hindi siya humahadlang sa pangkukulam ng matanda. Gawa ng ito ang ikinabubuhay niya pero piliin nito ang taong dapat kulamin. At sana umano, hindi na sila magkita pang muli ni Tia sa ganong sitwasyon. Dahil kapag nangyari yon, papatayin siya ni Tia Corazon. Doon na ako niyaya ni Tia nang umalis na. Walang ano-anong sumunod kagad ako kay Tia noon. Sabi ko pa sa kanya, babalik pa kami sa bahay ng may sakit pero sad naman ni Tia, hindi na. Bukas o hindi naman umano sa makalawa, may bibisita na naman sa bahay. Gaya ng nangyari nung unang may bumisitang dalawang babae, ay mangyayari daw ulit yon. Huwag na lamang umanong magulat dahil maghahatid ito ng balitang gumaling na ang bata. Dagdag pa ni Tia Corazon, dadalaw din yung si Mang Tibo dahil ihahatid nito ang kanyang kagamitan na naiwan doon sa bahay ng may sakit. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mata ko. Kung hindi ako nagkakamali, maaaring ganito din ang nangyari nung una. Partikular sa mga bumisitang dalawang babae. Kulam din kasi yon. At siguro, sinugod ng Tia ang mangkukulam. Yun lamang ang pumapasok sa isipan ko. Gawa ng sinabi na ni Tia ang mangyayari sa susunod na araw, na para bang alam niya na ito. 2 araw ang makalipas. May bisita nga. At ito ay walang iba kung hindi yung mga magulang ng bata. Para akong sinemento noon at hindi nakagalaw. Si Tia ang bumungad dito. Galante ang pakikitungo ni Tia. Sina nanay at tatay noon ay naroroon at nagtataka din. Umiiyak pa yung nanay ng bata noon. Matindi ang pasasalamat ng mga ito. Gumaling na umano ang anak nila. Gaya noong una, inabutan din ng pera si Tia pero gaya din noong una, narinig ko muli ang mga katagang hindi niya kailangan ng pera. Napapaw ulit ako, Sir Seth. Sobrang namangha ako noon. Kinahapunan, dumating naman itong si Mang Tibo at totoo ang sinabi ng Tia. Inihatid nga ang mga kagamitan niya. Hanggang hatid lang at pasasalamat at hindi naman nagtagal ang manggagamot na yon. Wala na akong masabi pa kay Tia pagkatapos nun. Para na siyang sugo. Sugo ang pagkakakilala ko sa kanya. Si Tia din ang naging inspirasyon ko kung bakit ako pumasok sa karunungan. Kahit hindi pa ako napagkakalooban ng pahintulot pero nag-aral ako ng karunungan nun. Ibang karunungan ang meron si Tia, Sir Seth. Organikong manggagamot ito. At ang taas niya, hindi ito sinasadyang kumapit sa kanya. Nang dahil lang sa isang lamang lupa ito na naging karelasyon niya noon. Nga pala, nakita ko na si Casanto. Yung totoong mukha niya. Hindi naman pangit ang mukha. Malaking mama. Parang tao. Ang kaibahan nga lang ay maputi at mahaba ang buhok na parang ugat ng balete. Yung maliliit na ugat. Ganun na ganun. Yung kasuotan, hindi ko mawari kung bahag ba o balute. Basta makapal yun na parang balat ng akasya. Yun lamang ang nakita ko. Hindi kasi ako lumapit talaga nang ipakita sa akin ito ng Tia. Ayon kay Tia, isa umanong tamawo si Casanto. Talon tayo sa susunod na kwento.
Gaya ng sinabi ko ay 2 ang kwentong kababalagan sa buhay ko. Pero sa ikalawang kwento, may edad na ako noon. Nangyari ito kamakailan lang, taong 2009. May karunungan na ako pero hindi ganon kabisa. Nakadepende kasi ang pagkakaroong bisa ng karunungan sa mga taong nabibiyayaan talaga ng taas nun. Yun bang may pahintulot na? Ang iba ay dinadaan sa debosyon. Pero alam kong hindi yun ganon kapulido para isipin na may basbas na pagkatapos ng seremonya. Walang kapangyarihan para sa akin ang pagdidebosyon. Dahil nagawa ko na yon. Kung ang tao ay may likas na kakayanan talaga, yun na ang nabigyan ng pahintulot. Yung mga bertudes, dibino at dibina. Sila ang mga yon na kagaya ng tiya. Tapos tandaan natin na ang taas ay nanggaling sa iba't ibang aspeto. May sasugo, amang Diyos, at may galing din sa mga diwata at engkanto. Pero sa kabuuan ay sa Diyos din galing ang lahat. Huwag nating ipagsiksikan ng sarili kung hindi tayo karapat-dapat. Yung karunungan ko, pangkalahatang proteksyon lang. Hindi ito magagamit sa panggagamot at hindi din ako makakapagana ng mga tigalpo. Kumbaga, hanggang proteksyon lamang talaga. Sa taong nasabi ko kanina, nadistino ako sa Cebu. Foreman din ako sa isang construction. Ito ang pinasok kong trabaho. Dapat kasi engineer ako kaso ang aga kong naglandi kaya nakapag-isawa ng hindi pa natatapos ang pag-aaral. Kaya foreman na lang. Ang nag-udyok sa akin ito ay ang tatay ko naman na siyang dating foreman din. Ang tinatayong establishmento namin noon, malapit sa isang abandonadong gusali, na kung saan doon kami tumatambay kapag break time. Ibang tauhan ko dito. Taga-Bohol lahat ang nakuha ko. Alam niyo ba, Sir Seth? Isa sa naging tauhan ko na yon. Isang aswang. Walang-wala lang talaga ako noon. Hindi ko na iniisip ang karunungan ko kasi nga, nakatuon ako sa trabaho. Nandun talagang atensyon ko. Itong tauhan ko na itago na lang natin sa pangalang Wano. Kapag uwian na ay hindi ito nakikisabay sa amin. Nasa isang pasilidad lamang kami noon nangungupahan pero hindi umuuwi itong si Wano. Umaalis ito. Darating na lamang bigla kapag umaga na at naghahanda na kami noon patungong trabaho. Hindi ko naman pinagtutuunan ng pansin baka kasi nambababae lang. Marami din kasing chick sa Cebu. Tapos may iba pang pwedeng arkilahan maparausan lamang ng pagkalalaki. Pero nagtuloy-tuloy yon at nakakaramdam na ako ng mali. Palagi siyang balisa. Hindi mapakali. Yun bang sa tuwing nagtatrabaho siya ay panay paalam na magsi-CR lang. Bibili ng sigarilyo at kung anong alibay para lang makaalis nun. Ako naman ay hindi ko sinisita ang ganyan. Kung magagat natatapos ang pinapatrabaho ko, ayos lang. Mabilis din naman kasi natatapos ni Wano. Kaya walang problema. Pero yung kilos na parang hindi mapakali, hindi ko na nagugustuhan nun. Naiisip ko na kasi noon na baka nagdodroga ito. Kung kaya naman minabuti kong matyagan si Wano. Hanggang sa naisip ko nung ilibre sila ng inuman. Maaga pa lamang ay sinabi ko na sa kanila na walang gagala pagkatapos ng sahod. Ililibre ko sila. Gastos ko lahat at wala silang ilalabas na pera. Tinawag ko pa noon si Wano na wag aalis dahil isasama ko ito sa ayaw at gusto. Dahil kapag tumanggi ay magtatampo ako. Sumang-ayon ang lahat. 12 silang lahat nun. Pero ang pinakatanyag lang sa akin ay itong si Wano. Siya lang naman kasi ang nakakabati ng atensyon ko. Pagsapit ng gabing yon, nagtipon kami sa kahabaan ng Mandaue. Naroroon lahat. Ang naiisip kong lugar noon ay sa AS Fortuna. At doon nga kami pumunta.
Siyempre kain muna. Pero napapansin ko si Wano noon na hindi kumakain. Lumabas ito sa kainan at nanigarilyo. Nilapitan ko naman siya at kunwari wala talaga akong motibo nun. Tinanong ko siya kung bakit hindi siya kumain at ang sabi naman, busog umano. Nagtaka ako nun. Tingin ko, nakadroga talaga eh. Kasi hindi ko din nakitang kumain noong tanghali ito. Hinayaan ko lamang siya hanggang sa gumala na kami nun. Matapos kumain, naganap na kami ng lugar na maiinuman ng alak. Sa natatandaan ko ay doon ito sa isang maliit na bar na nagkalat ang mga babae. Sa mga taga Mandaue, alam nila kung saan ito. Binibila ng babae ng soft drinks na pagkamahal-mahal. May table lamang yon. Laklak ng laklak kami ng alak nun. Yung ibang mga kasama ko ay nagkakabulungan na. May babae umanong natitimuan nito at balak anuhin. Basta bayarang babae yon. Alam niyo na yon. Hanggang sa bigla na lang nawala si Wano. Nawaglit lamang ako ng tingin ay wala na ito pagsipat ko sa kinaroroonan niya. Mabilis akong lumabas nun. Nakita ko siyang sobrang bilis na naglakad at patungo ito sa madilim na parte. Doon na. Sabi ko kumpirmado. Nagdodroga na ata ito. Sinundan ko siya. Sa isip-isip ko na kapag nakita ko itong nagdodroga, sisibakin ko talaga ora mismo. Pumunta ito sa isang iskinita. Sobrang dilim gawa ng ang bawat gilid nito ay matataas na building. Walang ilaw sa gitna nun. Nang makarating ako sa iskinitang yon ay hinagilap ko siya pero wala akong nakita. Nagtaka ako nun. Gawa ng maaabutan ko ito eh. Mahaba kasi ang pasilyo sa gitna ng mga pasilidad. Pumasok ako doon. Kinakabahan ako at baka may gwardiya. Baka isiping nagnanakaw ako at mabaril pa ako kaya ingat na ingat ako. Nang makarating ako sa dulo, may iskinita pang pakaliwa. Tapos ang dulo nito, Talaiban. May ilang mga bahay doon na para bang squatter. Wala namang ibang lagusan kaya inisip kong baka doon nagtungo si Wano. Hanggang sa nakita ko na yung nakikita ko mga bahay. Sementeryo pala. Tumagos ako sa isang kalsada. Tapos ang tapat noon ay sementeryo na. Hindi nalingid sa kaalaman natin ang sementeryo sa Mandaue. Nasa mismong sentro lamang ito. Malalim na ang gabing yon kaya walang katao-tao ron. Sinipat ko magkabilang direksyon ng kalsada. Pero wala akong makita. Hanggang sa may napansin akong tao doon sa loob mismo ng sementeryo. Mabilis akong tumawid ng kalsada. Ang lakas na ng loob ko noon kasi nga may tama na rin ako ng alak. Pumasok ako sa may tarangkahan at doon sa gilid ng isang puntod. Nakita ko ang tao na nakaupo at nakasandal sa may pader ng puntod na yon. Kumabig ako pagilid. Umakyat sa puntod. Dahan-dahan kong nilapitan. Hanggang sa nalaman kong si Wano yon. Ilang distansya lamang ako sa kanya. Nasa ibabaw ako habang siya naman ay nasa baba nun. Kumakain ito na para bang tumaliwas ang pananaw ko sa kanya. Napalitan ng pagkaawa. Baka kasi sobrang mahiyain itong si Wano. Supot lamang yung bitbit niya na may kung anong laman. Basta, nakonsensya talaga ako sa maling hinala ko na yon. Babalik na lamang sana ako noon sa iniinuman namin at doon ko na siya aantayin. Pero nakarinig ako ng kakaibang tunog. Parang tunog ng dambuhalang baboy. Kung kaya naman napahinto ako nun. Sinipat ko kung saan nanggaling. Pahina ng pahina ang hilik na yon.
Pero natuntun ko ito. Walang iba kung hindi doon din mismo sa kung saan naroroon itong si Wano. Medyo na-curious ako, kaya naman lumapit na talaga ako nun. Baka kasi nabilaukan siya. Tumuntong na ako sa puntod kung saan ito ang sinasandalan niya. Pagkasilip na pagkasilip ko, Sir Seth. Ganun na lang ang pagkawindang ko. Nang makita ko ang mukha ni Wano na parang isang impakto. Napakapangit niya. Makapalang kilay. Nakausli ang dalawang pisngi at ang lalim ng kanyang mga mata na parang purong kulay itim lang. Nagulat pa siya nang makita ko. Yumuko ito bigla at sinabing, "Sir, anong ginagawa mo dito?" Gasgas ang boses niya, Sir Seth. Kumpirmado. Aswang si Wano. At yung kinakain niya, mga laman na hindi ko mawari kung anong klaseng karne. Doon ko palang naalala ang mga karunungan ko. Kung kaya naman kaagad akong nagdasal ng pangbakod nun. Nakayuko lamang si Wano. Pag-angat niyang muli sa kanyang muka ay tao nang nakikita ko nun. Kumalma ako. Hindi ako natakot kasi nga napakaamo ng mukha niya. Para bang takot na takot ito sa akin. Mabilis pa nga niyang iniligpit yung pagkain niya. "Aswang ka, Wano? Aswang ka?" Hindi siya kagad nakapagsalita. Mga ilang segundo din yon, hanggang sa narinig ko ang pagikbi niya. Umiiyak siya at kitang-kita ko ang pagngilid na mga luha sa kanyang mga mata. "Aswang po ako, sir. Huwag niyo po ipagsabi sa iba. Aalis po ako. Hindi na ako magpapakita sa inyo. Pasensya na po. Kumakain lang po ako dito. Hindi kasi ako kumakain ng kinakain niyo eh. Pero hindi po tao to ah. Mga bili ko lang naritaso ng karne sa merkado. Hindi po ako kumakain ng tao. Pasensya na po, sir. May pamilya po akong binubuhay. Katulad niyo po, namumuhay lang din po ako ng normal." Hindi ako nakapagsalita nun. Binalot ako ng pagkaawa sa kanya. Lahat ng pagdududa ko, ang unang sagot ay mahiyain lamang ito. Mahiyaing aswang. At sa tingin ko, gutom na ito ng mga sandaling yon. Kaya hindi ito napapakali. May aswang na nakakasalamuha natin ang hindi natin namamalayan. Katulad na lamang ni Wano. Pero isipin nyo, napakabait pala nito. Inamin niya ang pagkataon niya at hindi ito naging agresibo. Dama ko ang pagmamakaawa niya nun. Sobrang dalisay. Napaluha pa nga ako nun eh. "Huwag ka mag-alala, Wano. Wala makakaalam dito. Ako lang. Kilala naman kita eh. May mga pagdududa lang ako at napagkamalan pa kitang adik. Ito pala, ginugutom ka lang. Hindi kita tatanggalin sa trabaho ah. Mabait ka eh. Kung masama ka pa, hindi ka magpapakahirap magtrabaho para makabili ng sariling pagkain. Ganito. Pwede kang kumitil ng hayop, magnakaw at pwedeng pumatay pero bumili ka. Pinapaiyak mo ako. Pasensya na rin, sinundan kita. O siya, tapusin mo na yung pagkain mo at balik na tayo sa inuman." Hindi po kayo takot sa akin, sir? Bakit naman ako matatakot sa iyo? Ikaw pa nga tong tingin ko natatakot sa akin eh. Kapag ginugutom ka, huwag ka na magpaalam sa akin ah. Sumibat ka na kagad. Alam ko na yung gagawin mo. Gusto mo ako pa yung bumili ng pagkain mo eh. Nang makatipid ka para sa pamilya mo. Pati ba yung pamilya mo, aswang? Sabi ni Wano. Siya lamang umano. Wala siyang balak na yang gawin ng kanyang asawa at 2 anak. Ayaw niya maging aswang ang mga ito at nais niya magkaroon ng magandang buhay. Napabuntong hininga ako noon. Bumaba sa puntod at tinabihan siya. Nanigarilyo ako noon at inaantay siyang matapos kumain. Nalaman kong karne pala ng baka yung kinakain niya. Naamoy ko yung lansa na mula sa baka noon.
Awang-awa ko. Nilantakan niya ito na para bang gutom na gutom talaga. Hindi ko siya inalis sa trabaho. Bagkus, matapos ng proyekto namin sa Cebu, dinala ko pa siya sa iba pa naming mga proyekto. Umabot pa ng Mindanao. Sobrang lapit namin nun. Masaya siyang kasama, Sir Seth. Lalo na't kampante na siya sa kanyang sarili. Alam niyang may nagpapahalaga sa kanya. Mga 1 taon ata mahigit kaming nagkasama bago pa siya tumigil. May maliit na negosyo na daw kaya doon na lang siya gugugol ng atensyon at isa itong palaisdaan. Nakakamangha. Basta sa tuwing naaalala ko ang pagsasamahan namin ni Wano, naisip kong dalawin siya pero hindi lang nabibigyan ng pagkakataon. Hinihiling ko na lamang na buhay pa siya dahil nga hindi talaga maiwasan na sumpungin sa anumang oras. Baka maaktuhan at mapatay ng mga tao.